fire for letter F, fears and failures. Marami po tayong dapat. Alam mo ba, habang papunta na ako sa airport kanina, may nag-text pa sa akin, Pastora, please, huwag ka nang umalis. Huwag ka nang umalis, Pastora. Ang lakas po ng bagyong Nando. Hindi ko nga alam pangalan ng bagyo eh. Umalis, sabi niya yan. Sabi ko na, ay, ano ba naman yan? If we're doing the will of God, kapatid, alam ko we are secured in the hands of the Lord. Alam ko yung iba na umalis na, siguro takot na nga madat na ni Nando. Hindi po. Bigyan mo lang po. Okay, sabihin mo sa katabi mo, tanungin mo siya, ano ba yung mga fears mo ngayon? What are your fears in life? Wala pera! Sabi ng sister kanina, inubos ko ng pagbigay. Wala na akong pamasahin pa uwi. Okay, now, natatakot ka na. Marami tayong mga fears in life. Or maybe failures. Taas ang kamay. Ako unang tumaas ng kamay. Maraming failures in life. Marami ako eh. You raise your hands. Wala pong perfect na wife. Amen. Alam mo ba kung anong mahirap sa ating kapatid pag galing tayo sa conference? Ang taas ng standard ng mga tao sa bahay. Oo nga, tama. Ang taas ng expectation nila. Sabi nila, grabe. Ganon ka pa rin? Sumpungin ka pa rin? Dalawa nga speaker niyo eh. Next time, huwag ka na umatin doon. Wala namang nagbago ah. Sige, harapin mo yung nasa katabi mo. Sabi mo, may nagbago sa'yo. Sabi mo ba? Nagbago sa'yo. Sige, sabihin mo. Sige, may nagbago sa'yo. Amen. Okay, sabihin mo, anong nagbago sa kanya? Ang nagbago sa'yo. Ha? Umatin ka ngayon. Ulit. Ano natin, i-change natin. May magbago sa'yo, may magbabago sa'yo. May magbabago sa'yo. Sige, sabihin mo, may magbabago sa buhay mo. Sige. Are you ready? Magbabago sa buhay mo. Pagdating mo sa bahay nyo, are you still here? Naranasan ka. Ay, ayaw mo natin palpak mga kapatid. Ang marami akong palpak. Kagabi habang nakikinig ako sa speaker, sabi niya, alam mo ba, maski anong gawin ko, ay yung pala nag-turn on siya sa faucet nila, tapos nakalimutan niya. Kapatid, maski gaano ka ka-organize, talagang may mga ano talaga yung nakakalimutan eh. Di ba? Sino sa inyo dito makarelate yung plancha? Nakaka-relate yan. Di ba? Ay nabunot ko na ba yun? Balikan mo naman. Ay, nabunot na. Labas ka naman. Parang wala ah. Balik ka naman. Picture mo naman. Picture. Nabunot na. At hanggang sa, dalhin mo na lang yung plansya, di ba? We have so many failures in life. You might be a pastor. You might be a church leader. You might be young. You might be old. At marami ako nakikita sa inyo kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, bumabata ka, kapatid. Sige, sabihin mo. Are you still here? Mga nasa taas? Di ba? Sana yung mukha lang. Marami tayong failures. Marami tayong insufficiencies. Yung parang sinasabi nila, insufficient balance. Are you still here? Di ba po? Yung parang, Lord, bakit unfair? Napaka-unfair naman ng mundo. Now, parang sila, grabe po yung pag-ano nila sa pera, pero kami wala. Pero alam mo ba kapatid, pag-anak ka ni Lord talaga. Pag-anak ka ni Lord, amen? Are you ready? Are you ready? Today, I want you to raise up your hands today. Hallelujah. God will perform a great miracle in your life today. Let's clap our hands to the Lord. Hallelujah. Marami tayong insecurities. On fire tayo sa ating mga, Lord, hindi ko kaya, Lord, hindi ako ganito, Lord, hindi ako ganito. Alam mo ba, I really appreciate what you did. Grabe, sabihin mo, ang galing naman nila. Talaga nakapag-practice. Kasi alam mo ba, kapatid, ang challenge sa ating mga double-M's, wala tayong time mag-practice. Di ba? Sobrang busy tayo. Easy lang. Amen? Sobrang busy, maski natutulog tayo, busy tayo eh. Matulog, ayusin na. Tapos ikaw pang unang gigising. Amen? Yung anak ko, sabi ko, anak, yung ibang anak ba, nagre-reklamo sila dahil ang nanay daw nila ay nagbubunga nga daw pag umaga. Sabi niya, ako anak, nagbubunga nga sa, hindi, kasi matagal ka umising eh. Pero kinulang pa rin. Alam mo,
ba, we tried our best to do great, to do things, kasi on fire tayo for the Lord, pero parang kulang pa rin. Kulang pa rin. Amen? So, salamat mga kapatid in the Lord. Hallelujah. His strength is made perfect in our weaknesses. Let's clap our hands to Jesus. Or maybe you are on fire today kasi puno ng resentment ang puso mo. Ang dami mo mga resentment sa buhay. Ang dami mo mga ano ba Tagalog ng resentment, Pastora? Ang dami mo basta resentment, gano'n na yun. Diba? Para ang dami mga hinanakit. Ay, ang galing. Okay, maraming hinanakit. Ay, nako. Kapatid, alam mo ba na ang taas ng tingin namin sa mga WM sa Luzon? At alam ko wala kayo mahinanakit dito. Kami sa Mindanao, kami sa Visayas, ay taas ng namin sa Tagaluzon eh. Alam mo ba yun? Kasi kami mga Bisaya dako eh. Now, grabe yung mga hinanakit sa buhay. Pero, sa letter R, yung mga regrets mo sa life, it's siya pa. Sumasakit. At sabi ng asawa mo, ay, swerte ka nga sa akin. Manalamin ka nga. Na parang hindi ka makapag-move on. At I want you to pat the shoulder at sabihin mo, mag-move on ka na. Amen? Sabi ni Paul, your grandmother Louise and your mother Eunice, they were women of, victory and happy, victorious, and famous warrior. At sabihin ko sa iyo ngayon, kapatid, congratulations! Pero dahil hanggang ngayon, nandito ka pa rin. Amen. Marami ka ng pinagdaanan sa buhay. Marami na mga struggles sa buhay na naranasan mo with your family. But you are still here because God is good in your life. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Ang dami ng pinagdaanan. Grabe, hindi na po mabilang, kapatid. Ay nako sa isla, kapatid. Huwag nga lanahin, hindi makapa yung aking sermon. Nung assign ako dun sa isla, hindi ako marunong lumangoy talaga. My first pastorate was in an island. Tapos, grabe, walang puno. Puro lang bahay at saka nakapatong sa bato. Yun yung first pastorate po namin. Araw-araw. Gabi. Pero na, Lord, ilipat mo na ako. Tapos yung anak ko, mga kapatid, nag-amiba. Hindi kami makadaan kasi grabe yung alon talaga. Tinatawag yun sa Bisaya ng walwalo. Talagang grabe yung alon. Sabi ko, Lord. Tapos yung anak ko, sabi ko, Lord, mamamatay na to. Hindi kami makapunta sa ospital. Sabi ko, Lord, you do something. You do something kasi hindi po talaga kami nakakadaan sa nakakatawid po. Kasi nasa isla po kami. Walang doktor, walang health center. Sabi ko kay Lord, give me a sign. Give me a sign, Lord, na pagalingin itong batang to kasi isa lang anak ko eh. Matandi. Isa na. Tapos sabi ko, Lord, di ba ni Pastora Olive Penina, ibigay mo yung isa din yun sa kanya eh. Sabi ko, Lord, tinala ko dun sa church. Sabi ko, Lord, pagalingin mo itong anak ko pag hindi. Ako, Lord, hindi na ako magpastor. Hindi na ako magpastor, Lord. Sabi ko, Lord, give me a sign na hihinto po yung kanyang di ba, alam niyo na yan, may iba, di ba, alam niyo na yan. Ay, biglang sumulpot na ganyan. So, ano ba to? What's really the sign? Kaya, sabi ko, sige, sasakay tayo sa boat. Mamatay ng mamatay. Basta yung anak mabuhay, ganun tayo mga mama eh, di ba? Amen? Ganun tayo eh. Di ba, mahal na mahal natin yung mga anak natin. Kaya pa minsan nagre-regret tayo kasi ang iba sa atin, masakit na ating dibdib pag talagang tumaas yung mga boses nila, di ba po? Kasi sinasabi natin, huwag kang sumagot! Pag hindi naman sasagot, sagot! Nakakalito tayo paminsan-minsan eh. Sabi niya, Oo, hindi. Sagot! grabe yung Sagot ka lang ng sumakay kami sa boat, kapatid. Grabe yung pipikit na lang ako sa ano ba to? Talagang pumasok ng tubig doon sa sa boat na. Pagdating kami doon sa mainland. Pagdating sabi ko, Lord, hindi na ako babalik papunta doon. Baka may church dito sa mainland, dito na lang ako. At yun,
Pinagalitan kami ng doktor. Sabi ng doktor, alam mo ba na ilang oras na lang kulang ng batang yon, ng batang ito kasi dehydrated na yung anak nyo. Sabi ng doktor, Ayun ang sige, ito, mga ganito, mga gamot. Pag nasa isla ka. Pagbalik namin po mga kapatid, pagbalik namin dun sa May boat, mga wala na first pong alon. aid ka. Wala na. Wala nang alon, kaya maayos mo kami pabalik. Balik namin, alam ko yung anak kong parang may ano na, yung parang may mga cobwebs na yung mata eh. Di na talaga dumidilat. At hindi na siya, no. Tapos ginaganyan ko siya. Pero nung nabasa ko yung nasa Bible, pag open kong ganyan sa Bible, Psalm 118 verse 17, you will not die, but live and proclaim what the Lord has done. Nilagay ko sa tiyan ng anak ko, sabi ko, mabubuhay ka na. At alam niyo kung anong nangyari. Kaya pala, minsan marami tayong regret sa buhay kasi iniisip natin na pinabayaan tayo ni Lord. Pero mayroon talagang mga ways si Lord na hindi mo lang natin naiintindihan talaga. Alam mo kung anong nangyari doon? A week after that, meron pong epidemya sa isla na yon. Pareho po ng sakit ng anak ko. At ang gamot po na nireseta ng doktor, ang ginamit po sa buong isla. Ganon si Lord. May mga panahon kapatid na we have so many regrets in life na parang biniblame natin si Lord. Diba? Are you still here? May mga panahon na, bakit Lord? Why? Bakit ako pa Lord? Bakit ba? Yung pamilya ko Lord? Bakit ganito Lord? Bakit ganito? Napaka-unfair naman po ganyan. Marami tayong regrets sa buhay. Pero alam mo ba, God is just directing us to the best na hinanda niya para sa atin. Amen? Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Emotional baggages. Alam ko marami sa atin ngayon. But the joy of the Lord will sustain us. Amen. Hallelujah. Let's clap our hands to the Lord. Dami ating bagahe sa buhay, kapatid. But like Luis and Eunice, instead of this fire, we are on fire. At nabasa ko yung desisyon kay Sara Duterte ba? Nabasa ko yung desisyon niya. Ang desisyon ng korte, null and void ab initio. Anong ibig sabihin doon? Is a legal term, next slide po. Meaning something is invalid and has no legal effect from the very beginning or from its inception. Yeah. It is treated as if it never existed in the eyes of the law. Kapatid, Hindi mo lang nangyari. lahat po ng fears and failures mo, lahat ng insufficiencies at saka insecurities mo, lahat ng resentments and regrets mo, lahat, kapatid, ng emotional baggages mo, lahat ng accusation of the devil, in Jesus' name, from the very beginning, null and void. Amen! 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 The day that we met Jesus, the day that we surrender our lives to Jesus, sabi ni Jesus, I have forgiven you and I will remember your sins no more. Ibig sabihin doon, yung mga bashers mo lang ang talagang always reminding you of your past failures. Sila yung mga taong walang nagawa sa buhay at walang nagagawa sa buhay. Busy mga kapatid, na parang CCTV. And the sad reality, even in churches, may mga taong ganyan. And I would like to declare that dito po sa STDC, ang mga WM sa STDC ay hindi po ganyan. But we are forgiven and we are children of the King of Kings and the Lord of Lords. Amen? So yung mga sinasabi ni Satan sa'yo, you're useless. You have so many insecurities in your life. You're nothing. You're something like this. Ab initio, mga kapatid, null and void because it's only the declaration of Jesus that has the power in our lives. Amen. Amen. From the very beginning, wala pong bisa. Wala pong bisa ang sinasabi ng devil sa buhay mo. Amen. Wala pong bisa ang mga curses of the devil upon your life. Wala pong bisa ang mga sinasabi ng ibang tao sa iyo because they have the power in the name of Jesus. Hallelujah. Mawala lahat talaga. Wala na yung mga ambition mo. Yung mga near-death na mga experiences, pero wala. Cut. Pero ang namalaya ko, I was really nag-speaking in tongues ako. Ito talaga yung relasyon mo kay Lord. Yun yung talagang, amen? Declaration ko, kapatid. Every time and every hour that you spend
ito, that will be added to your years. Amen. Because you're investing your time in the kingdom of the Lord. Amen? Kanina nag-invest kayo ng money, ngayon nag-invest kayo ng time. At mag-reap kayo ng time. So the more you serve the Lord, the more you devote time to the Lord, the more you are, and the Lord is extending your life. Amen. Hallelujah! Let's clap our hands to Jesus. At sa oras na to kapatid, I know the devil is trying his best to tell you, alam, may sakit ka, hanggang dito ka na lang, hanggang mga ilang days ka na lang. Maybe you've been diagnosed by, by your doctor na 6 months ka na lang to live, but this time, you are not in the wrong place, but you are in the right place. And God is saying to you right now, anak, those lies of the devil, at inisyo, from the very beginning, walang bisa yan. God will give you long and productive and healthy life. Hallelujah. Hallelujah. Pat the shoulder, sabihin mo, God is healing you right now. Amen. God is healing you right now. Because we have, aside, kapatid, meron tayong power in the name of Jesus. We have the fire of the Holy Spirit. Let's night, please. Through the fire from the Holy Spirit in Acts 2, verse 1 to 4. Sabi dito, you will receive power when the Holy Ghost comes upon you. That instead of being always afraid of something, grabe yung fears mo, but you are on fire. You are firm in your stand and in your walk with Jesus. Amen? We have nothing to fear. Sabi sa 2 Timothy chapter 1, sabi nito, God has not given us the spirit of fear, but of, I want you to shout, power. We need to be firm. Lalo na sa panahon na yun, kapatid. Lalo na sa panahon na yun, we need to be firm. At sabihin mo sa tabi mo, you are intelligent. Pag sinabing intelligent, meaning, alam mo kung anong dapat gawin sa mga anak ni Lord. You know, you have the discernment, kapatid. Hallelujah. And you are resilient.